Oo. Murahan yan. Impeachment laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Diyan sa Kongreso ay gorgor na. Dino na po yung impeachment na ito. Hindi umubra ang kapangyarihan ni Sandro Marcos na budlat ang mata. Hindi nakauto. Hindi nagpadala ang ibang mga kongresista sa mga panluluko at pananakot ng anak ni Bangag na si Charis ayon kay Kung Pulong Duterte. Yung nangyayaring hearing po ngayon diyan sa Kongreso ni Luis Roa sa Committee on Justice ay sarswila lamang ho ito. Optics na lamang. Pero alam na po nila na wala pong mangyayari sa butuhan at hindi po nila kaya makalikom ng sapat na perma para ma-impeach si Inday Sara diyan sa House of Crocodile Farm. Nako, ayon sa isang senador, dating senador, na magkakaroon umano ng posibleng kudita laban kay Tito Soto kung sakaling aakyat ang impeachment laban kay Vice President Inday Sara diyan sa impeachment court. Posible din yan kasi ang numero ng minority ay makapal po yan. Hindi po biro yan. Speaking of makapal, isang makapal na mukha, NBI Director matibag na tibag dahil sa kanyang pakawalang peking news, peking balita na di umano ay si Manong Jason sa ay walang piyansa ang kanyang kaso. Pero ngayon, pinayagan na pong makapagpiyansa si Manong Jason sa ng Pasay Regional Trial Court. Binawi po ang piki. Ang piking warrant of arrest. Ay na piki yun kasi hindi naman na totoong non-billable. Anak ng tagwang, kayo dapat yung makasuhan mga hinayupa kayo. Magandang tanghali po sa ating lahat. Lunis na lunis. Masarap pagbanatan sa social media. Palike po muna, pa-share, pa-subscribe. At pakipindot po ang inyong mga notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga video. Bisdak Historiador, pangalawang YouTube channel natin, pa-subscribe po. Agad-agad pag-usapan agad natin itong impeachment laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Kamakailan po, naiulat po na si Sandro Marcos ay nag-double time, no? Laban po kay Vice President Inday Sara sa impeachment po. Pero, meron din pong lumabas na balita na nagsiatrasan ang mga kongresista na magiging author, no, tungkol po dito sa impeachment laban kay Vice President Inday Sara Duterte. So nga ito yung pinakamatindi dahil yung isang kongresista na galit kay Vice President Inday Sara, makakaliwang grupo, inamin din nila na talagang mirong umaatras. Pero sabi nila makalikom daw sila ng 106. Eh kung may umatras, malabo na po na makalikom ng 106 na buto para ma-impeach si Inday Sara. Eh isang dosina daw eh. Isang dosina. Eh tapos yung NUP 50 plus. Mukhang malabo nga, no? So, posible ang impeachment laban kay Vice President Inday Sara ay didbol na sa Mayo 11. Pero pakinggan po muna natin ang balita ito patungkol po dyan. Narito. Nagkakabawian na umano ng pangalan sa draft report na sumusuporta sa impeachment laban kay VP Sara. Pero ayon sa minorya, matibay ang basihan ng mga kaso laban sa pangalawang pangulo. Yan ang Agenda Weekend Report ni Joel Manalo. Kumpiyansa ang ilang mababatas na lulusot sa Kamara ang ulat ng House Committee on Justice patungkol sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Sa kabila ito ng mga balita, may mga kongresista umanong nagdadalawang isip na suportahan ito. Ayon kay ACT Chair's Portales Representative Antonio Tino, isa sa mga nagsusulong ng impeachment ni VP Sara, patunay ang unanimous vote ng House Committee on Justice na mayroong probable cause o sapat na batayan ng impeachment para lumusot ito sa plenaryo. Ako, I'm very confident na makakakuha ng mahigit pa doon sa 1/3 na kailangan, 106 votes yung 1/3 na kailangan para ma-impeach ang Vice President. I am sure we will get more than that. Pero ayon sa ulat ng politiko, may mga kongresista na raw na bumabawi ng kanilang pangalan bilang author ng draft resolution na ihahain ng Justice Committee sa plenaryo dahil sa umano'y pangamba ng mga ito na mabatikos. Bagay na naipunto rin ni Tino. Sa kabila nito, tiwala ang kongresista na mas matimbang ang lakas ng ebidensya para suportahan ang magiging articles of impeachment laban sa bise. So, pwedeng may mga matras, no, sa pag-author, lalo na alam natin yung mga taga-Mindanao, nag-worry sila dahil sa patuloy na mataas na ratings ng Vice Presidente. Nakafocus dun sa mga may malinaw na batayan, di ba? At natalakay ito ng mabuti sa nakaraang mga hearing ng Committee on Justice. So, I think yung aprobahan resolution at articles of impeachment ay magiging matibay na dokumento na ipagadala sa Senado. Tingnan mo, pati si Tinyo, aminado siya na may nagsiatrasan at natatakot dahil sa patuloy na paglakas ni Vice President Inday Sara Duterte. Yan ang maliwanag. Talagang malakas si Inday Sara, palakas ng palakas. Alam niyo po ba tinyo kung sino nagpapalakas kay Inday Sara? Kayo din dyan. Sa Committee on Justice, hindi yan kasalanan ni Vice President Inday Sara Duterte. Sabi ko nga kung ikaw kongresista, lalo na taga Mindanao, maglakas kaya kayo ng loob na pumirma. Lalo na po ngayon, dyan sa plenaryo, public voting po yan. Makikita po yan ng taong bayan kung sino po yung bumoto na ma-impeach si Vice President Inday Sara at sino po yung nag-no. So malalaman agad ng publiko, pagkatapos riyan ng botohan, kahit ma-impeach man si Inday Sara dyan sa Kongreso or not, talagang mabugbog po kayo sa social media.
babatikusin po kayo, pati sa inyong mga distrito, baka hindi na po kayo makatingin sa mga mata ng mga butante dyan, sa mga constituent ninyo, malabo na ho. At kamumuhian kayong mga kongresista. Siguro kung handa na po kayo na kamuhian at handa na po kayo ilaglag ng mga butante dyan sa inyong mga distrito, pwede kayong pipirma. Ang pipili ka lang naman dyan malitagang o no to malitagang. Yan ka lang mamimili. Kung gusto mo magmalitagang ka, sasali ka dito kay Tinyo. At saka sabi ni Tinyo doon sa Committee on Justice daw, unanimous daw yung boto. Anak ng kagwang, paano hindi magiging unanimous? Yung Committee on Justice, mga miyembro dyan, mga makakaliwang grupo kayo. Mga dilawan, pinklawan kayo. Yan ang maliwanag, yan kaya magiging unanimous. Ano po ang asahan ng mga maraming Pilipino? Kayo ba? Magkakaroon ba kayo ng impartiality? Magiging patas ba kayo dyan sa Committee on Justice? Hindi kayo magiging patas. Kayo nga complainant di ba kayo po yung sponsor ng impeachment laban kay Inday Sara? So ngayon, kayo rin ang bumoto, kayo rin ang naghiring-hiring at ang inang Sarsuela na yan. So malabo talaga. So tinitingnan natin dito, sa akin palagay pa lang, marami pong aatras talaga. Kasi nakikita naman nila yan Hindi umubray. Hindi nadurog si Inday Sara. Ano pong gagawin natin? Kami? Magpakabayani kami dyan? Para ma-impeach si Inday Sara? Lumalakas nga. Galing kay Tinyo Bibig. Palakas ng palakas Tuloy Nanindigan din si Kabataan Party List Representative Rene Co na isa rin sa mga miyembro ng komite na walang dahilan para hindi lumusot sa plenaryo ang magiging articles of impeachment laban kay VP Sara. Sa isang mensahe sa BNC, nanindigan si Co na hindi katanggap-tanggap ang unexplained wealth ng bise at ang higit 6.7 billion pesos na kabilang sa mga umano'y suspicious transactions na hindi nito idineklara sa kanyang SALN. Ngayong Lunes, inaasahang aaprubahan ng Justice Committee ang kanilang ulat na siyang magtatakda ng articles of impeachment laban kay VP Sara. Sa oras na maaprubahan ito ng komite, isasama na ito sa order of business ng Kamara para maisalang sa deliberasyon sa plenaryo. Rene Kulot, tama-tama talaga yung animal na apelido. Rene Kulot, 6.7 billion unexplained wealth. Ang buba. Ba't ba mga bubo at mga buba yung mga kaliwang grupo? Ang iba nito galing sa UP, nag-aral eskular ng bayan, pero ang bububa. Bakit nagiging ubob ang mga to? Dahil nga, yung kanilang ipinaglalaban na ideolohiya ay pinapairal nila na wala namang magandang idinidulot sa sarili nila at sa maraming Pilipino. Huwag niyo pong dayain sarili ninyo. Putang na, 6.7 billion. Di umano. Bank transactions nga Bank transactions. Inflows, outflows. Hindi nyo alam yan. Alam mo, ang hirap magpaliwanag sa mga to no? Itong mga tanga na ito, mga kongresista. Sayang lang ang bayad natin sa mga yan, mga makakaliwang grupo. Pinapasahuran natin silang mga hinayupak sila para sa kanilang mga operasyon dyan sa kabundukan ng tralala. Nilalamok ng mga animal Pag pinuruhan ng militar, pag sinasabing corn beef, ayan, nagagalit. Hindi daw sila corn beef. Ano kayo? Diplok. Ito yung mahirap sa ating mga Pilipino. Alam naman natin itong mga to ay mga salot. Bakit pa binuboto pa itong mga animal na ito? Sayang ang tax ng bayan. Paano po makausad dyan? Yung mga dilawan, hindi naman nagkakaisa. Liberal Party, hindi nagkakaisa. Sabog din sila. So, yung sabi nila na maraming makapirma ng mga kongresista para ma-impeach si Inday Sara, malabo po yung 106 na yan para sa akin. Dadaan sa butas ng karayom. Iba na po kasi ang sitwasyon ngayon Wala naman silang budget na, inubos na nila sa pangungurakot. Paglilibas ng Kaban ng Bayan, mukhang naglaylo na rin sila kasi nabisto na. So walang pambusal sa mga buhaya. Kahit ako taga Mindanao, hindi ko talaga ako susuporta dyan. Kahit galit ako sa mga Duterte. Tingnan mo naman yung mga constituent ko. Sa Visayas, ay putang ina, solid Duterte. Kagaya po ito, tingnan mo Kung yung isang kongresista sa Caloocan, sa Luzon, ay hindi susuporta sa impeachment laban kay Vice President Inday Sara, hindi rin naman siya pro Duterte. Paano pa kaya kayo? Mga taga Mindanao. Kapal na mukha ninyo mga taga Mindanao na kongresista. Ditalo kayo ng isang kongresista ito. Pakinggan natin, may prinsipyo din Isang kongresista nagsabing hindi raw sasali sa botohan ng impeachment sa plenaryo. Nakatutok si Jonathan Andal. House Representative Edgar Erice nagsabing hindi sasali sa botohan ng impeachment. Hindi ko sinasabi na walang pagkukulang o magkakamali si VP Sara, pero sa tingin ko, ayoko maging parte nitong moro-moro na ito na labanan ng mga dinastiya. Hindi naman talaga ito sa pagsusulong ng accountability, hindi naman ito sa pagsusulong ng governance. Sabi ni Erice, personal na desisyon niya ang hindi pagsali sa botohan ng impeachment at hindi ito desisyon ng kinabibilangan Liberal Party. Iimupin ko sila na huwag kaming sumama sa Marcos, huwag kaming sumama sa Duterte, maglagay kami ng kandidato namin. Noong April 29, 53 kongresista ang bumoto para sabihing may probable cause para ma-impeach si Duterte. Sabi ni Erice, marahil may dilema ngayon sa mga kongresista kung paano boboto sa impeachment. Kinatansya yan ng mga nakaupang congressman, ano ba mas makakabuti sa akin? Self-interest over national interest. For example, yung mga nasa Mindanao, siyempre, apektado sila nung backlash. Backlash mo lang, talagang durog kayo lahat, no? Dudurogin talaga kayong lahat ng mga Duterte supporters, mga DDS vloggers, lalo na po yung ibang mga taga Mindanao dyan. Ang laki po ng utang na loob ninyo sa mga Duterte. Kaya gamitin nyo po yung mga utak ninyo. Huwag po kayo maniwala dyan sa sinabi ni Sandro. Natanggalan kayo ng budget. Sige, subiit. Tanggalan nyo na. Tama yung term na ginamit ni Erice. Pasintabi sa mga kapatid nating mga Muslim. Muro-muro lang to. Sarsuela optics lang po ito. Pang personal interest to, hindi po ito for accountability. Kasi kung accountability po ang pinag-uusapan, dapat si Bongbong Marcos yung maunang ma-impeach. Bakit?
Trilyon-trilyon po yung hinahanap natin dito sa Marcos admin. Flood control, anak ng kagwang, nagsikantahan na nga ho sila, silang tatlo. Bongbong Marcos, Saldico, Romualdez, naglaga na nga po eh. Ito dapat yung habulin natin. Kung accountability ang purpose po ng mga buhayang ito, hindi nga eh. Ito ay pang personal lang ng mga loyalista nga, mga bubunista, ng mga kongresista, mga kaliwang grupo. Eh, pang-personal lang. Ako, agree man ako dun kay Reyes eh. Putangin ako, kayo mga dilawan kayo, manindigan kayo mga dilawan kayo. Ano bang mga dilawan? Sa pagkakilala namin, yung mga dilawan, galit sa mga pulawan. O, mga Marcos, so, galit ang mga dilawan dyan sa mga Marcos. Yung mga Aquino, mga tuta ng Aquino, galit sa mga tuta ng mga Marcos. Di ba kayo magkaaway? Kasi may mga prinsipyo nyo, mga wala kayong kwenta. Kumakapit lang kayo sa malitang mga hinayupa kayo. Kaya okay rin si Reyes eh. O, pagdating sa prinsipyuhan. Hindi man natin yung kakampi si Reyes eh. Talagang ayaw din niya mag-Duterte kasi nanindigan sila. Liberal party tayo eh. Gumawa tayo ng sarili natin. Huwag tayo sumakay dito sa pautot ng mga komunista nga, lalo na yung nakatabingi ang panga. Na yung amo din niya, nakatabingi rin yung panga. Ayan tayo eh. Ano mga prinsipyo, mga walang mga bayag. Kaya ako sa akin ha, dito pa lang, duda na ho ako na merong 106 na nahanap si Sandro Marcos. Yung for literalist gagamitin, malabong-malabo na yan. Kasi tingnan mo ha, ilan yun? Ilan daw yung bumoto? 56. Doon sa, para magkaroon ng probable cause, 56. So minus po ng ano yan, 12. Diyan pa lang sa ano nila, sa Committee on Justice, bawas na po yung bilang nila. Diyan pa lang. Oh, 56 minus 12, 44 na lang. Tama nga ho yung ano, tama nga ho yung nakita natin, nakaraan, pinapakita natin, ito yung mga pumirma mo. Ganun lang, 44. Putsang ina. Ilan ba ang hinahanap ninyo? 106. So wag nang mangarap. Did ng impeachment ni Loistro. Magbayad na kayo ng utang kay Inday Sara. Kaya ito naman po ay meron pong ano, usapin patungkol diyan sa Senado, no. Kung sakali umano ay umakyat ang impeachment laban kay Vice President Inday Sara diyan sa Senado, ay posible mayaharang at magkaroon ng kudita laban kay Tuta Soto. Ayan, magandang usapin din po ito. Actually, noon pa lang gusto ko nang makudita itong hinayupak na Tuta Soto eh. Tuta talaga ni Bangag at Itang Balos-los eh. Mali-malita, anak ng kagwang. Kaya pakinggan po natin ang ano, balitang ito. Nanindigan po si Senate President Tito Soto na pwedeng i-convene ang impeachment court basta may 13 senador na present. Yan po ay kahit posible umunong mauwi sa kudeta sa Senado kung haharangin ito ng ilang senador ayon po sa isang dating Senate President. Putang ina, ang ganda nito. Kudita ang pag-uusapan natin. Maaring makudita daw si Tuta Soto kung ipagpatuloy ang impeachment laban kay Vice President Inday Sara Duterte kung sakaling aakyat. Kasi 13 lang daw. Pag 13, magkukonbina daw sila, anak ng kagwang. So 13. So wala silang ano, pakialam sa ibang senador. So ibig sabihin si Tuta Soto, mukhang 13 na lang yung ano sa kanya, loyal. Baka yung 13 pa dyan, magbaklas pa, so may 11 tayo. So wala nang impeachment dyan, siyam lang naman kailangan natin eh. Sige nga, tuloy oh. Nakatutok si Mav Gonzales. May 5 miyembro ngayon ng tinaguriang Duterte Block sa Senado, sina Senador Bato de la Rosa, Bongo, Rodante Marcoleta, Robin Padilla at Amy Marcos. Bahagi sila ng minorya kasama sina Senador Alan Peter Cayetano, Chis Escudero, Joel Villanueva at Jinggoy Estrada. Sabi ni dating Senate President Coco Pimentel, posibleng mauwi sa kudita kung gusto harangin ng ilang senador ang impeachment ni Vice President Sara Duterte. Sabi kasi ni Senate President Tito Soto, oras na matransmit sa Senado ang articles of impeachment, kaagad niyang i-convene ang impeachment court. Ang opinion niya, kailangan mag-trial. So, hindi siya papayag na hindi mag-trial. Eh, what is the only way? What is the only way na ma-enforce ng majority kung ayaw nila mag-trial? Ang laki ng minority ngayon, 15 versus 9 eh. Opo. Oh, tandaan mo na you only need 13 votes to elect the Senate President or to elect a new Senate President. Tingin ni Pimentel, maninindigan si Soto kahit pamapalitan siya sa pwesto. Sabi kasi ni Soto, pwedeng i-convene ang impeachment court basta't may 13 senador na present. Kung palitan siya, so be it. ang importante yung lugar niya sa history, sa kasaysayan na mapakita niya sa mga apo niya siguro na tama yung paninindigan niya kahit na ang kapalit ay losing the position. Tingin ni Soto, walang mahabang debate kung magkaroon ng trial sakaling umakyat sa Senado ang articles of impeachment laban kay Duterte. Kung matuloy, gusto ni Soto ng pre-trial para maayos at mabilis ang proseso at wala nang sorpresa. Tingin niya sa huling linggo ng Hunyo ang pinakamatagal na pagsisimula ng impeachment trial, basta't walang magde-delay. Para makonvict at matanggal sa pwesto ang bise, kailangan ng 2/3 na boto mula sa lahat ng miyembro ng Senado na tatayong senator judge. Dahil may 24 na senador ngayong 20th Congress, kailangan ng 16 na boto para sa conviction. Kinukunan din namin ng pahayag si Cayetano pero wala pa siyang tugon. Si De La Rosa natatayo ring senator judge, wala pa rin pasabi kung papasok na siya. O tano, mahirapan talaga sila dyan sa Kongreso. Ito rin naman si Coco Pimentel. Tangina, wala rin kwenta yung senador na ito. Naging senador dahil sa mga Duterte din itong mga ito eh. Pero maganda po usapin yung yung kudita, no? At saka yung bilang ng Senado dyan. Kasi ang Senado 24 lang po yan. Ang kailangan po na boto ng mga gustong ma-impeach si Inday Sara ay kailangan 16 votes. Tayo naman ang kailangan natin ay 9. Pag may 9 tayo, hindi na po ma-impeach itong si Vice President Inday Sara Duterte. Pero meron na nga tayong 9. Tingnan mo. Dito muna tayo sa bilangan, no. Patungkol sa para mapigilan ang pagka-impeach ni Inday Sara. May 9 na tayo na numero. Oh. Bato, Bongo, Robin Padilla, Amy Marcos, Marcolita. Ayan. 5 na agad yan.
Jinggoy Estrada. Tama ba? Ulitin nga natin, anak ng kamote. Ulit tayo, ulit. Yung sa mga Solid Duterte lang muna, no? Si Senator Bato, si Robin Padilla, si Kuya Bungo, Marcolita, si Amy Marcos. Ito yung solid, no? Di ba? Sabi daw, solid si Amy eh. Maraming bagay din, may bilang din yan, hinayopak eh. Kahit budol-budol, si Manggagamit, 5. Alan Peter Cayetano, 6. Joel Villanueva, 7. Jinggoy Estrada, 8. Sino yung Sino po yung pang-siyam? Eh, sabi, siyam yung minority eh. Jinggoy Estrada, Alan Peter Cayetano, Joel Villanueva, Chis Escudero. Okay. So may siyam na talaga tayo, so malabo nang ma-impeach si Vice President Inday Sara. Ang pinag-usapan lang natin yung minority. So yung minority, malabo po talaga yan na buboto na ma-impeach si Vice President Inday Sara. So dito pa lang, deadball na. Deadball na ho itong impeachment. Kung sakaling aakyat sa Senado, pero malabo nga pong umakyat yan kasi takot din yung mga buhaya. So dito naman tayo sa kudita. Sabi ni Coco Pimentel, kailangan daw ng 13 para mapalitan si Tuta Soto. Patay ka Tuta Soto. So may siyam na ang minority. Siyam. So ang kulang na lang siyam, 9, 10, 11, 12, 13. So 4 na lang na pwedeng mahikayat na bumaliktad, palitan natin itong si Tuta Soto. So yung isang posibleng babaliktad at papalitan si Tuta Soto na ayaw din ng impeachment dahil naranasan po nila yan sa kanilang pamilya ay si JVR Sito kay Jinggoy kapatid. So isa yun. At yung isa naman na po pwedeng babaliktad din nakasama sa pag-launch ng Tapang at Malasakit sa Taguig, si Pia Cayetano. Yan, kay Alan Peter kapatid. So dalawa na lang ang kulang para kailangan natin mapalitan si Tuta Soto. Yung dalawang bilyar. Yung magkapatid na bilyar. 14 na. Meron isa dyan, Committee de Silencio, na kung saan ang karamihan ay doon siya pupunta. Sino? Si Pinuno. Di ba Pinuno? So 15 na. So palit talaga. Teka lang, ulit tayo sa pagbibilang para mas maliwanag. Since na gusto kong malinaw yung bilangan natin. Diyan sa Senado kung may sapat ba tayo na numero. Ilan ang minority? Robin Padilla, Bongo, Senator Bato, Marcolita, Amy Marcos, Alan Peter Cayetano, Joel Villanueva, Jinggoy Estrada, Chis Escudero. Siyam nga yung minority. So pwede makakuha tayo ng 15. Kasi 13 nga lang kung kailangan eh. Si Tuta Soto, masipa talaga yan. So, yung pangarap ng mga hinayupak ng mga kongresista dyan sa kongreso, mga kaliwang grupo, na ma-impeach si Vice President Inday Sara, malabong-malabo. Kaya magkahiyaan na. Tibag na kung tibag. Di ba matibag? Kahit anong gagawin nila, ang Vice Presidente Inday Sara ay malabo po talagang ma-impeach. Kahit naman babraso sila sa mga supporters. Kagaya ni Manong Gison, di ba? Pinapakulong. Pero yung hinayupak na warrant, palyado, no? Kagaya yung isang mayor doon sa Benguet, Ifugao ba yun? Sa Ifugao? Na inimbita niya si Vice President Inday Sara at pumunta si Inday Sara. Anak ng kagwang, may bayag yun. Taga-norte yun. Pero magugulat ka eh. Ginago na pala ngayon ng gobyernong Marcos na kahit ginago siya, ay naninindigan pa rin siya ng suporta kay Vice President Inday Sara. Na ito rin ay pwedeng makikita ng mga kongresista. Tingnan mo, yung mayor ng saang lugar yun, Lamot, Ifugao. Kahit ginipit yung pondo niya, wala, nanatili pa rin Duterte. So malakas Inday Sara, paano na po tayo pag pumirma tayo ng impeachment labang kay Inday Sara? Di ba ho? Tingnan nyo, panoorin natin to bago si Manong Gison sa narito. Nawawa nga yung mayor pero nanindigan niya, 80 million na pondo, inalis ni Bongbong. Yes, namin. At yung sinabi ng mga kasama kong mayor na ayaw nilang imbitahin dahil talagang mawawala sila ng pundo. Sa akin, nangyari na nga yung 80 million na pundo na pupunta sana. Nagpirmahan na pa kami ng MOA. Talagang nakasin. Pero yung sabi ko, may bayad po tayo. Hindi lang sa kundi dalawa. Yes! Ako po lang, ako yung dati ng tema kami. Ibo, kung nag-2014 at hindi yung ako, nag-2022 at umalit na yung 2024. Kaya siyempre naman, dahil lagi po tayo ngayon ito, okay, naniniwala po tayo na tunay na sokan, walang siwanan. Kaya hanggang ngayon, pinapapatuloy po natin ang labanan ng Duterte para kay Sara. Kaya ako po kayo magalala dito, sa amin po sa banda sa Norte, hindi po kayo nag-iisa, marami po kayong kasama. So, yung ako po, maraming salamat sa pagpunta upang makadalo dito sa Masana Headquarters dito sa Area. Salamat po. Ito yung kinakatakutan ng mga buhaya, no?
na kahit ginigipit ang mga supporters si Vice President Inday Sara ng mga Duterte, hindi pa rin natitinag. Kaya backlash talaga ang abutin ng mga ito. Nakakahiya, no? Alam mo naman tayo mga didis, di naman tayo papayag na hindi natin sila mabatikos. Talagang birahin natin to sa mga social media natin, itong mga buhayang pipirma laban kay Vice President Inday Sara. So yung mga pipirma dyan, yung mga markado ng kalaban ng mga Duterte, yan talaga yung pipirma. Pero yung ibang mga kongresista na mga tahimik lang, malabong pipirma dyan. Sinama na nga natin yung tropa ni Tambaloslos. Sinama nga natin yung tropa ni Bongbong Marcos, mga kaliwang grupo komunista. Pero hindi pa rin po nila kayang makakuha ng sapat na pirma to impeach Vice President Inday Sara Duterte. Sino lang naman yung mga ano na yan, yung mga galit kay Inday Sara, mga kaliwa komunista, may mga pinklawan, dilawan. Ilan lang naman yan. Pero yung karamihan mga kongresista dyan, tahimik lang naman. Hindi naman 106 ang maingay ngayon sa kongreso. Ilan lang, puto 50 nga lang, bawas pa sila, di ba? Kaya malabo. Kaya ang mga Duterte supporters, talagang ibabaklas kayo mga animal kayo. Na kahit takutin nyo kaming ipakulong. Kagaya po ito si Manong Jason siya. O ito, tibag si Matibag. Alam mo Matibag, no? Matagal ka ng tibag eh. Ang daming issue dito kay Matibag na lumalabas sa social media. Pero unahin po muna natin itong malaking pagkakamali nila. Kala ko ba abogado, no? Bago mo i-serve yung warrant mo, tiningnan mo muna kung tama yung nakalagay sa warrant. Kasi baka makapanggago ka, makasira ka ng tao. Nung unang video, sabi niya, statement niya, wala daw piyansa. Itong si Manong Jason siya. Pero ngayon, napaso ang animal, tibag siya dito. O narito, siya rin po mismo nagsalita na may piyansa pala. Tangingot ka eh. O ito, pakinggan natin. Nakakuha po kami ng bagong utos galing sa Regional Fairport ng Pasay na dated May 2. Hapon po yan na sinet po ang bail ni Jason sa for 10,000 pesos. At bukas po ng alas 8 ng umaga, dadalhin po ng NBI operatives po si Jason sa para ipresento sa court. Katunayan po, ito po ay after namin siyang arresto, agad po kami nagbigay sa korte ng return of service ng warrant. Kaya po naman agad din nagawa ang order ng court para po ibigyan siya ng bail na 10,000 pesos para po sa siya ipasamantalang mapalaya habang dinidinig po ang kaso ng RTC Pasay. Ulol, so ngayon, pwede ka ipakulong namin, Matibag? Kasuhan ka na lang namin din eh. Kasi nung una, sinabi mo walang piyansa. So ngayon, ito, nag-utos ang korte, may piyansa pala 10,000 lang. Ang inumin itong hinayupak na Matibag na to, wala sa ayos, no? Mayabang pala talaga itong Matibag na to, no? Nung una, yung kontrobersya niya, yung, alam mo, yung kumain sila sa restaurant, binayaran nila 121,000 isang kainan, naglabas ng bulto-bultong pera. Siguro 1 milyon yun, nilabas. Akala nila pera nila yun, tanga pera ng bayan tong animal na to. So ngayon, binanatan siya ngayon ng binanatan ng ano eh, ng mga DDS. Sa social media, ang dami niya palang iskandalo. Ang sabi, animal ka naman, okay ba? O tingnan mo, ang dami niya palang iskandalo sa social media ito. Yung, meron tayong narinig na audio, no? Na hindi natin ipalabas, baka pupula yung channel natin, na nagbabanta talaga siyang may gurgurin niya yung isang reporter. No? Pero ngayon, yung mga reporter, nagkanda rapa na mag-interview dito kay Matibag. Dapat kayo mga reporter, kampihan nyo yung kapwa reporter. Na gusto niyang igurgur. Galit na galit siya, gusto niyang gurgurin yung reporter. Nagbanta nga ho. Ganyan kayabang itong Matibag na to. Pero meron akong isang video na ipalabas. Talagang wala na, tibag na si Matibag dito. Yung pangarap niya siguro magiging senador. Laglag ka na Matibag. Ang dumi mo. Ang yabang mong hinayupa ka. O tingnan mo itong video na ito. Kumakalat rin po ngayon sa social media. Alam ko, luma ng video, pero ito yung party ng pagkatao ni Matibag na huwag tularan ng mga bata at maraming Pilipino. At nandiyan ka sa NBI, anak ka ng kagwang. Mayabang ka pala, siraulo ka pala, dapat umalis ka dyan. Tingnan mo, murahada. Puro dada. Tingnan mo, kiss daw. Bakla daw, ano niya, katalo niya. Alam mo, Matibag, hindi bagay sa'yo magiging public servant ka. Dahil mayabang ka. Sayang ang tax ng bayan na ipapasahod at pinapasahod sa'yo. Hindi mo deserve yung posisyon na yan. Isa kang maruming politiko. Isa kang mayabang na politiko. Na akala mo ikaw ang nagmamay-ari ng sanlibutan animal ka. Ito yung mahirap sa mga kakampi ni Marcos, mga mayayabang. Failing sa kanila po ang Pilipinas. Hindi nyo pagmamay-ari ang Pilipinas. Tingnan mo, sinabi nila fake news yung medical records. Na sinasabi na ni Manong Jason na ospital si Bongbong Marcos. Paano na to, Matibag? Pwede ba ninyong kasuhan si Amy Marcos? Ayan, Sabi ni Ma'am Amy dyan, inilahat na labas-masok di umano sa ospital si Marcos dun yun. Kasuhan nyo kaya to? Kasabay nito nanawagan siya sa Malacanang na maglabas ng official na medical bulletin
upang malinawan ang publiko at maiwasan ang pagpapakalat ng maling impormasyon. Sabi ni Jaime, labis akong nalungkot. Tila hindi siya naalagaan ng maayos at hindi niya binabantayan ang sarili niya. Sana gawin niya yun. Napakaraming trabaho, isa itong crisis. At kailangan ng mga tao ng napagkakatiwalaan at matatag na pamumuno. Tingnan mo matibag, hindi ba pwedeng isya natin ng warrant of arrest itong si Jaime Marcos? Yung kapatid na po nagsasabi na labas-masok po si Bongbong sa ospital daw. Wala bang warrant dyan? Kasi nga, ang kaya mo lang gaguhin ang mga DDS. Binati ko siya, pumalag din ang loko. Ang sabi niya dyan, NBI pumalag, ang balita NBI, pumalag sa kritisismong tinatarget lang ang mga kalaban ng administrasyon. Totoo naman talaga. Ang kaya nyo lang po ay kaming mga DDS. Hindi nyo po kayang magpakulong ng mga kurakot. Kakampi ninyong mga kawatan, hindi ninyo pinapakulong. Pero ito, mga social media influencers, social media political vloggers, kinakasuhan ninyo, tinatakot ninyo, gusto nyong ipakulong. Pero yung mga ensaymada vloggers, nanuknukan ang mga kasinungalingan at puro mga fake news ang mga animal, di ba po pwedeng kasuhan natin sila isa-isa? At iharap natin sila sa publiko at ituro mo rin na sila ay mga fake news peddlers. Ay putang ina, yung presidente nga ho ninyo, hindi nyo pinakulong eh. Pakulong nyo nga. Kumakailan, di ba, nag-fake news na di umano'y si Saldico ay naristo sa Czech Republic, pero ngayon wala na daw. Maliwanag po na ang impeachment laban kay Inday Sara ay muro-muro lang. Para sa atin, wala na, dead na po ito. Hindi na po ito makakakyat ng Senado. Kung makakakyat man, wala po silang sapat na numero na pwedeng mag-convict kay Vice President Inday Sara. 16 ang kailangan nila. Sam lang po ang kailangan natin. Wala na. Panalo na tayo. Iyak na si Sandro Marcos.